May asawa ko at meron kaming isang anak at nakabukod naman kami ng tirahan. Isa akong housewife. Tatlo kaming magkakapatid at ako yung babae. At ako yung panganay sa tatlo. Ang nanay ko at ang isa kong kapatid ay nakatira sa lola namin. Ang bunso naming kapatid at ang tatay ko ang magkasama. Broken family kami. Minsan dumadalaw sa bahay namin ang nanay ko. At sa tuwing pupunta ang nanay ko sa bahay namin, lagi ko naman siyang inaabutan ng kaunting pera. At sa tuwing inaabutan ko ang nanay ko, hindi ko to sinasabi sa asawa ko. Wala namang problema sa asawa ko kung mag-abot ako ng pera sa nanay ko. Kaso kadalasan nagiging problema ko ang nanay ko. Sa tuwing hindi ko siya nabibigyan, lagi siyang nagagalit sa akin. Minsan pa nga umaabot sa point na isinusumbat niyang lahat ng pagsisikap niya sa amin ng mga kapatid ko. Wala kasing matinong trabaho yung kapatid kong lalaki at pinag-aaral naman ng tatay ko yung bunso kong kapatid. Kahit naman papaano, paminsan-minsan nagbibigay rin ako sa mga kapatid ko. Lalo na kapag meron akong ekstrang pera. Nitong nakaraan, galit na naman sa akin ng nanay ko. Hindi ko siya naabutan ng pera dahil wala pa rin naman talagang sahod ang asawa ko. Ang sabi ko kay nanay, kung sakali na wala naman siyang makain, pwede naman siyang pumunta sa bahay namin. Ang kaso, ang sagot niya sa akin, bahala na daw siya sa buhay niya. At wag ko na raw siyang tatawagan dahil wala rin naman daw akong pakialam sa kanya. Mga wala daw kaming utang na loob sa mga sakripisyo niya. At kung ano-ano pang mga salita ang sinabi niya sa akin na ikinasama ko na ng loob. Ang akin lang naman, wala akong maibibigay na pera pero pagkain ay meron naman. Pero ang gusto ng nanay ko ay pera ang iabot ko sa kanya. Minsan nga ay gusto kong sabihin sa kanya kung po pwedeng dito na siya tumira sa akin. Kaso dahil sa nakikita kong medyo mataas ang tingin sa sarili ng nanay ko ay hindi ko talaga yon masabi. At baka lalong pagmulan lang nang hindi namin pagkakaintindihan. Nahihirapan ang saloobin ko sa tuwing sinasabi ng nanay ko na hindi kami mabubuhay kung wala siya. Sa totoo lang, simula nang magkahiwalay ang nanay at ang tatay ko, grade 6 pa lang ako noon. Hindi na nagbibigay ng sustento ang tatay ko. Nagpakita lang yung tatay ko sa amin nung sinundo niya yung isa naming kapatid. At wala namang trabaho ang nanay ko. Kaya bilang panganay, kung ano-anong itininda ko at pumasok rin akong kasambahay para lang makapag-aral. Kami ng mga kapatid ko para lang makapagtapos kami ng kahit high school man lang. After naming makagraduate ng high school, magka-college na dapat sana ako kaso hindi ko nakinaya dahil tatlo kaming nag-aaral na working student pa ako. Maliit lang ang sweldo ko sa fast food dahil 4 hours lang naman ang pasok ko sa work. Kaya ang ending huminto na lang ako ng pag-aaral at nag-focus na lang din akong magtrabaho. Hanggang sa nag-asawa ko sa edad na 30. At ngayon nagkaanak na ako. Kinausap ko naman ang nanay ko na hindi sa lahat ng oras ay mabibigyan ko siya ng pera. Dahil nangungupahan lang din naman kami. Maliit pa rin naman ang anak ko kaya nagda-diaper at naggagatas pa rin naman to. Laging sinasabi sa akin ng nanay ko na bakit daw nag-asawa ako. Bakit daw kasi ang inisip ko lang ay ang sarili ko. Kung sana daw ay hindi ako agad-agad nag-asawa ay hindi daw sana ako nahihirapan sa ngayon. At pati daw siya ay nadadamay sa kahirapan. Mamilin, ano ba yung dapat kong gawin sa nanay ko? Masama ba yung ginawa ko? Pagiging makasarili pa ba yun? Sana mabigyan niyo ako ng payo. From our letter sender, Sheila Marinang, Pampanga. Ibalik mo sa sinapupunan mo ang nanay mo. Ay mali pala, ikaw nga pala yung anak. No, sorry. Hindi naman dahil sa sinabi ng nanay mo na makasarili ka ay totoo na yon. Sa pananaw niya yon bilang nanay na alam naman niya sa sarili niyang malaki yung pagkukulang niya bilang magulang sa inyong magkakapatid. At tama ka na mataas ang pride ng nanay mo dahil kahit mali siya, isusumbat niya sa'yo yung bagay na the best describes herself. Makasarili. Maganda yung tumulong sa magulang pero hindi yung ganyan na napaka-demanding naman. Dapat nga na mahiya yung nanay mo nang humingi sa'yo ng pera dahil wala ka namang trabaho. At pera ng asawa mo ang ibinibigay mo sa kanya. Ito talaga yung matagal nang nakakasanayan ng mga Pilipino Ikaw ang gagawing retirement plan ng parents mo at kung wala kang maibigay, wala ka ng utang na loob. Naging kaugalian na talaga na in the first place, ginusto ng parents na magkaanak. It's not like you beg to live alive. Kaya hindi ibig sabihin nun na babayaran ng anak ang gastos ng magulang pero bilang anak, suklian natin sila ng bukal sa loob. Ang maganda mong gawin ay magtalaga ka ng kahit maliit lang at ibigay mo sa nanay mo at yun lang yun, wala nang dagdag pa. Kasi wala ka rin namang trabaho. Eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Eto kasi talagang pinagmumulan yan kaya talagang pasa-pasa na lang. Yung ibang magulang ginagawang retirement fund ang anak. At yung ibang anak naman ginagawang forever home yung bahay ng magulang. Yung iba kahit may anak na yung anak sa magulang pa rin nakatira. Nakikikain at doon laging nakadepende. Kaya tayong mga magulang, tayo yung nauuna sa mundo. Tayo dapat yung unang naging handa sa future kesa sa anak natin. Maaga pa lang dapat nagsusubi na tayo sa pagtanda natin.
natin. Huwag ipasa sa balikat ng anak yung naging pagkukulang ng magulang na maghanda para sa sarili nila. At yung mga anak naman, huwag tumambay sa magulang para makapag-ipon naman sila. Kapag alam mong matanda ka na, abay magtrabaho ka naman na, umalis ka na, no? Okay, class dismiss.